So yun na nga mga kalapatids, magandang araw sa inyo, magandang gabi pala. Sa pagkakataon yan, nasa bus na tayo, dala-dala natin yung mga kalapati natin. Hindi natin nakalain na aabot tayo sa ganito mga kalapatids, na ibabiyahin natin yung mga kalapati natin sa ating probinsya. Sa Bicol ngayon mga kalapatids, nahanap ko na nga mga kalapatids yung terminal dyan dahil matagal akong hindi nakapunta ng Cubao para sumakay ng pa-Bicol mga kalapatids. Hinatid ako ng isang lala mo rider ba yun o basta sila yung mga barker dyan na nakamotor mga kalapatids. Ilang minuto nga mga kalapatids ay dumating na tayo dyan sa bus terminal. Medyo malayo yan sa inaasahan ko na terminal dyan. Sabi nga sa atin ng barker ay alas 9 daw aalis yung bus, pero nakatulog na lang ako dyan at actually, hindi ko inaasahan na abutin ako ng alas 2 dyan, kaya pinakain ko muna yung mga kalapati natin. Baka magutom sila sa biyahe at may dala din talaga akong pagkain dyan at tubig para sa kanila mga kalapatids. Kaya pinakain ko na sila kasi nag-aalala ako sa biyahe dahil mag-ordinary tayo para makasama natin sila sa loob ng bus mga kalapatids. Kung sakaling babiyahe nga kayo kung mga kalapatids, may dala kayong kalapati ay hindi sila pwedeng isama sa loob ng bus dahil kung lalo-lalo na kung aircon yung sasakyan ninyo. So suggestion ko sa inyo, mag-ordinary kayo para makasama ninyo sila sa bus, mamomonitor ninyo sila kung ligtas sila mga kalapatids. Habang naghihintay na yun na umalis yung bus mga kalapatids, grabe dami ko iniisip dyan kung ano yung mangyayari sa atin sa pangalapati natin. Lalo na mga kalapatids na may naiwan tayong ibon doon sa bubong natin at yun na nga pinagbabawalan tayo, kaya umabot tayo sa ganitong sitwasyon mga kalapatids. Pero okay lang yan, ganyan talaga, mahal ko yung pangalapati, so gagawa tayo ng paraan. Maya lang, alas 2 na ng hapon yung mga kalapatids, umalis na rin yung bus. Sa wakas, makakauwi na din tayo. Ang tagal umalis ng bus, so nag-video nga muna ko yan habang nagmumuni-muni mga kalapatids at excited na umuwi dahil makikita ko yung mga mahal ko sa buhay na nasa Bicol mga kalapatids. Nag-enjoy ako sa mga view na nakikita ko mga kalapatids. Kita nyo naman, relax na relax tayo. Pero yung mga ibon natin, huwag kayong mag-alala. Safe sila dito sa ating biyahe na yan mga kalapatids. So open naman yung mga bintana, so hindi sila masuffocate sa loob ng karton. Pero kung nakikita nyo kanina, merong green screen na nilagay ako para maayos na maka-flow yung hangin. So nag-stop over na kami dyan mga kalapatids, o nang-stop over. Sino nga, bilisan na natin, nandiyan na ako sa bahay ng aking kabatchmate na si Carl Visaya. Shoutout sa iyo. Diyan tayo pinatulayin yung mga kalapati natin mga kalapatids. Masamang balita nga lang mga kalapatids dahil pagising ko dyan kinabukasan, wala na yung kulang na yung kalapati natin mga kalapatids. Nakawala sila dyan sa box na yan at bukas yung pinto. At hinahanap ko ng mga time na yung kalapati natin, baka sakali nandyan pa, pero wala na talagang. Sumibat na sila mga kalapatids. 2 kak ang nakawala mga kalapatids. Sayang na sayang ako dyan dahil pinagmamayabang ko pa naman sa aking kabatchmate na maganda yung mga quality niyan at siya na mag-breed. Yun nga pala yung view mga kalapatids, Milaor yan, kung saan ako lumaki. Isa yan sa barangay ng Milaor mga kalapatids. Napakaganda, napaka-presko ng hangin, nakapanibago. Pero yun, nag-enjoy tayo dyan. Tinignan natin yung loop ng ating kalapatids na kabatchmate na si Carl. Naglalaro siya dyan sa Naga sa Kamsur mga kalapatids. So ayan yung loop niya, maliit lang pero napakaayos na sistema. Malinis ang lugar, nakapag-alaga siya ng maayos. Nakakaingit dahil kumpara sa atin dito sa Marikina ay pinagbabawalan tayo mga lapati. Pero okay lang yan, hindi na dapat natin ipagkumpara yan dahil kanya-kanya tayong pinagdada. Ayan pala si Carl, shoutout sa iyo Carl, maraming salamat sa pagtanggap ng ating mga kalapati na breeders na dinala dyan sa Bicol. Kung hindi naman dahil sa kanya mga kalapatids, hindi ko rin alam kung saan ko dadalhin yung mga kalapati. Ayaw ko din silang ibenta dahil alam ko na maayos ang mga kalapati na lahi na yun, kailangan lang may mag-alaga. So dinala natin siya dyan sa ating ka-batchmate na si Carl. Tamang kwentuhan, tamang lokohan nga lang kami dyan mga kalapatids habang pinapanood namin na rumonda yung kanyang mga kalapati at nagkape na rin kami, nag-almusal. Mahabang kwentuhan ang aming ginagawa dahil si Carl nga din pala yung nagiging aking mentor sa pangkalapati. Si Carl ay matagal na nangangalapati mula elementary pa mga kalapatids, pero ngayon lang din siya bumalik sa pangangarera. Ay yung look niya mga kalapatids. Ayan, tingnan nyo. Ito ko na din tatapusin ng aking vlog mga kalapatids sa pag-uwi natin ng ating mga ibon dyan sa Bicol mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong panonood. Habang rumuronda yung mga kalapati niya, na-realize ko na pagdadaanan ko talaga yung sitwasyon na ito. Maraming salamat and God bless.